sa panibagong salaysay ni Totoy na ito po sa ngayon ay nasa media pa lang po nilalabas, ano. Kami po ay sabi nga ni Chief PNP Torre, kami po ay sumasang-ayon at kami ay susuporta sa galaw ng NAPOLCOM dito through Vice Chair Attorney Ralph Calinisan, sapagkat magtutulungan po kami dito sa kaso na to. Case build up sa issue ng missing sabongero, sinimulan na ng PNP Internal Affairs Service. Investigasyon sa kaso uusad pero walang sustansya kung hindi magbibigay ng pahayag si alias Totoy. Yun ang isang bagay na kailangan pag-aralan ng mabuti kasi baka naman maaari maging trap nga yan. Pag ginawa ng house yan ay nasabihin naman nila, nag-violate na kayo ng 1-year ban. Ikalawang impeachment order sa House of Representatives. Posibleng maging trap o patibong ayon kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Dating Senador Francis Tolentino, pinagbawalan ng Chinese government na makapasok sa China, Macau at Hong Kong dahil sa paninindigan sa isyu ng West Philippine Sea. Tolentino, iginiit na isang karangalan ang sanksyon na ipinataw ng China. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350 ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dedikasyon sa trabaho ng Philippine Air Force hindi lamang sa mandato nilang bantayan at ipagtanggol ang teritoryo ng bansa kung hindi sa kanilang pagresponde tuwing may kalamidad. Naniniwala naman ang Pangulo na malaki ang maitutulong ng Capital Markets Efficiency Promotion Act o CMEPA upang mas mapabuti ang seguridad sa pananalapi ng mga Pilipino. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The government will exert all efforts to provide the Philippine Air Force with the best possible equipment, training, and facilities. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilalaan sa Philippine Air Force o PAF ang best equipment at training upang mas mapalakas ang kanilang kapabilidad. Ito ang binigyan diin ng Pangulo sa kanyang talumpati sa 78th Founding Anniversary Celebration ng Air Force sa Villamor Air Base sa Pasay City kanina. Kinilala naman ng Commander-in-Chief ang dedikasyon ng Air Force para protektahan ang Estado. Hundreds of unidentified tracks have been monitored in our air defense zone and thousands of vessels near our waters have been kept under close watch by the Air Force. Insurgents have been tracked, threats neutralized. Tiniyak naman ng Commanding General ng Hukbong Himpapawid na si Lieutenant General Arthur Cordura na handa sila sa anumang hamon na umuusbong ngayon. To meet this challenge, we are advancing our capabilities in surveillance, precision strike, unmanned systems, integrated air defense, and will earnestly work for the adoption of space capabilities. Samantala, pinangunahan rin ni PBBM ang special bell ringing ceremony sa Philippine Stock Exchange, hudyat ng pagsisimula ng implementasyon ng Capital Markets Efficiency Promotions Act o CMEPA. Ang CMEPA ay komprehensibong reforma sa sistemang buwis na naglalayong gawing mas abot kaya ang pamumuhunan sa bansa at mas maging epektibo ang capital markets ng bansa. Naniniwala ang Pangulo na makakahikayat ito ng pamumuhunan sa mga Pilipino. Kaya naman upang higit na maging epektibo ang implementasyon ng bagong batas, inatasan niya ang Securities and Exchange Commission na padaliin ang proseso nito para na rin sa mga negosyante o mga mamumuhunan. I direct the Securities and Exchange Commission to streamline its procedures, remove bureaucratic bottlenecks, reduce transaction costs within its control. Undertake the necessary changes to fulfill your responsibilities in these changing times. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.
Pag-aaralan munang mabuti ng Malacanang ang muling pagsusulong ng legislated wage hike sa Kamara. Muling inihain sa Kamara ang panukalang 200 peso wage hike matapos na bigong makapasa sa 19th Congress. Ito ay kahit pa naaprubahan na rin kahapon ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 50 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa. Ayon sa palasyo, kailangang pag-aralan munang mabuti ang ipinapanukalang legislated wage hike. Muli pag-aaralan ito kung kakayanin ba talaga. Kasi kung magdudulot naman ito ng layoff dahil hindi kakayanin ng karamihang maliliit na mga negosyante, mas marami pong mahihirapang mga manggagawa dahil baka mawala sila ng trabaho. Kinumpirma ng Malacanang na 6 na opisyal kabilang na ang commissioner mismo ng Bureau of Customs na si Benvenido Rubio ang tinanggal sa pwesto. Hindi binigay ni Palace Press Officer Claire Castro ang pinakadahilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa desisyong itong palitan ng ilang personnel ng BOC. Kahapon nanumpa sa harap ni PBBM ang bagong Customs Chief na si dating Office of Civil Defense Yusek Ariel Nepomuceno. Hindi lamang po isa ang pinalitan, 6 po kasama po ang commissioner ang napalitan. May mga collectors, may mga commissioners, may deputy commissioners rather, and directors. 6 po lahat sila sa Bureau of Customs. So, ang tanging gusto ng Pangulo ay maging tapat sa bansa, labanan ng smuggling, at syempre po maging transparent sa koleksyon ng revenues. Binigyang diin ng Malacanang ang kahalagahan ng pagkakaroon ng resulta ng mga official travel ng mga kawani ng gobyerno. Ito ay kasunod ng madalas na pagbiyahe ni Vice President Sara Duterte sa ibang bansa nitong mga nakaraang buwan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ayon na rin sa RA 6713, public office is a public trust. So dapat ipaalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kung walang mai-report, baka walang natrabaho. Bakasyon o trabaho? Ito ang diretsang tanong ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro para kay Vice President Sara Duterte. Dahil sa unang 6 na buwan ng taong 2025, hindi bababa sa 5 beses na nakapagbiyahe na sa ibang bansa ang pangalawang Pangulo. Paliwanag ni Yusek Castro, bilang public servant may obligasyon ang bawat opisyal na maging transparent at accountable sa kanilang mga ginagawa. Direktang tinukoy nito ang pangangailangan ng konkretong resulta at pag-uulat ng mga nagawa, lalo na kung ito ay isang official function. Ang kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Simple lang naman po, bakasyon o trabaho. Siya naman po ang nagbanggit na nagtatrabaho. Not on a holiday. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions. Nauna nang binigyang diin ng Vice Presidente ang pagkakaiba ng kanyang mga personal at official na biyahe sa labas ng bansa. Yan yung example ko sa inyo na talaga. Diba? Hindi nga official business yung... Kasi... Kailangan ko pa ba mag-explain? Sige, kailangan ko mag-explain ito, no? Kasi ang kausap mo medyo mahina, diba? So, sige. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, yan yung official business. Kapag hindi mo ginagamit yung pera ng gobyerno, mag-leave ka at yan yung personal. Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report. Magsabi ng report. Kapag personal siya at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan ka simple na
kailangan ko pa i-explain. Ngunit para sa Malacanang, mahalagang nakikita ng taong bayan ang resulta ng paglabas ng bansa ng isang opisyal ng gobyerno. Inihalimbawa ni Yusek Castro, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuwing umaalis aniya ng bansa ay mayroong naiuuwing magandang balita at nakabubuo ng magandang relasyon sa mga lider ng bansa na kanyang pinupuntahan. Isa dito ay ang pagsagip sa buhay ni Mary Jane Veloso dahil sa magandang relasyon sa Indonesia. Ang pagpapauwi, ang pagpabalik ng dating mamabatas na si Arnolfo Teves. Pati na po ang mabilis na pababalik kay Alice Goo. At sa Japan, inaangat ang turismo ng Pilipinas. Yan po ang trabaho na dapat ipagmalaki kung talagang nagtrabaho. Sa kabila ng mga ito, kinumpirma ni Vice President Duterte na tuloy at may iba pang pagtitipon sa ibang bansa ang plano niyang daluhan sa mga susunod na buwan. Kaugnay-ani ito ng mga Free Duterte Rally kung saan iniimbitahan siya ng mga Pilipino sa abroad. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng maging trap ang ikalawang impeachment order ng Senate Impeachment Court sa House of Representatives ng 20th Congress. Kaya dapat pag-aralang mabuti kung ano ang magiging desisyon dito ayon kay Akbayan Party List Representative Shel Jokno, isa sa magiging House Prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Yun ang isang bagay na kailangan pag-aralan ng mabuti kasi baka naman maaaring maging trap nga yan. Pag ginawa ng House yan ay sasabihin naman nila, nag-violate na kayo ng 1-year ban. Binigyang diin ni Akbayan Party List Representative Shel Jokno na kailangang maging maingat ang House of Representatives ng 20th Congress sa magiging desisyon nito kaugnay ng ikalawang kautusan ng Senate Impeachment Court. Partikular na ang hinihinging sertipikasyon na nagsasabing payag ang Kamara ng 20th Congress na ipagpatuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Attorney Jokno ay inaasahang uupong House Prosecutor sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo. Ayon sa kanya, posibleng maging trap ang second impeachment order at maakusahang lumalabag ang Kamara sa 1-year ban rule ng saligang batas sa pag-initiate ng isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal. Naniniwala ito sapat na ang pagtatalaga ng House Prosecutors para sabihing interesado pa rin ang 20th Congress sa impeachment case. If the 20th Congress will designate prosecutors to the panel, I think that is already a very clear indication that they want to proceed with the case. Bago ito, nagpahayag din ng agam-agam si San Juan City Representative Bel Zamora, isang House Prosecutor, kaugnay ng second impeachment order sa House of Representatives. Maybe yung iba kasi sinasabi na pag nag-issue yung 20th Congress, then it will make it appear that it's an impeachment case filed in a different Congress, and therefore it bans it violates the 1-year ban. Gayunman anila, hindi dapat maging batayan ang compliance o non-compliance ng Kamara sa second impeachment order para mag-umpisa ang paglilitis sa Vice-Presidente. Ganito rin ang posisyon ng isang returning congressman. It was already transmitted to the Senate, and the Constitution is clear that what remains is for the Senate to try the same. Kaugnay naman ang kautusan ng Senate Impeachment Court ang giit ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Hindi ako kumbinsido sa aksyon sa aton mga senador. Batyagan ko nga nagapangduwa-duwa silang abrihan kag ipadayon ang trial. Kag wala sa aton konstitusyon ang pagrimanda sang impeachment complaint balik sa Kongreso. Ang nakabutang sa aton konstitusyon, pag-submit sang articles of impeachment sa Senado, dapat diretso ang trial. Hindi pwede i-dismiss sang senators, hindi pwede mariman sang Senado.
Samantala, welcome naman kay Representative Jokno ang ulat na kabilang si Attorney Lorna Kapunan sa magiging private prosecutors para sa paglilitis ng Vice Presidente. Mahigit 40 taon ng abogada si Kapunan at kilalang nagsusulong ng karapatan at kapakanan ng kababaihan, kabataan at kalikasan. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihain sa House of Representatives ang House Resolution No. 9 ng mga kabayan representatives. Layo nitong hikayatin ng Kamara na magpahayag ng pagtutol sa mga hakbang para sa interim release at repatriation ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayon din upang suportahan ang patuloy nitong detensyon sa pasilidad ng International Criminal Court o ICC dahil sa kasong Crimes Against Humanity o ICC, bunsod ng anti-drug war. Inihain ang resolusyon sa unang araw ng filing ng House Bills at Resolutions araw ng Lunes, June 30. Formal nang inatasan ng Department of the Interior and Local Government o DILG si Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte na manungkulan bilang acting mayor ng lungsod. Ito ay sa gitna ng kawalan ng kakayahan sa ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maiproklama bilang nanalong alkalde. Ang nasabing direktiba ay batay sa nakasaad sa Section 46A ng Local Government Code. Dito sinasabi na ang vice-alkalde ang otomatikong gaganap sa tungkulin at gagamit sa kapangyarihan ng alkalde upang pansamantala itong walang kakayahan, physical man o legal. Alinsunod din sa succession framework, itinilaga ng DILG ang number 1 city councilor na si Rodrigo Duterte II bilang acting vice mayor. Sinimulan na ng Philippine National Police Internal Affairs Service ang case build-up sa investigasyon tungkol sa mga revelasyong isinawalat ni alias Totoy na may kaugnayan sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay, inaantay nila ang affidavit nito upang makilala ang mga pulis na kanyang tinutukoy upang umusad ang kaso. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sa panibagong salaysay ni Totoy, na ito po sa ngayon ay nasa media pa lang po nilalabas. Kami po ay, sabi nga ni Chief PNP Torre, kami po ay sumasang-ayon at kami ay susuporta sa galaw ng NAPOLCOM dito through Vice Chair Attorney Ralph Calinisan, sapagkat magtutulungan po kami dito sa kaso na to. Kumikilos na ang Philippine National Police Internal Affairs Service sa pag-iimbestiga sa revelasyon ni alias Totoy kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay PNP Internal Affairs Service Inspector General Attorney Brigido Dulay, tutulong sila sa National Police Commission o NAPOLCOM upang malaman kung totoo na mayroong mga pulis ang sangkot sa kaso at kung sino-sino ang mga ito. Itong bago na salaysay at bagong revelation nitong si Totoy ay nag-uugnay pa sa 20 pulis na sinasabi na nasakot. Diba kung narinig ninyo, sinasabi 20 pa daw. Yung mga identity nito mga pulis na to at pangalan ng mga pulis na to ay wala pa po. Hindi pa po na ilalabas yung pangalan. Ang nakakaalam pa lang po nito ay yung si alias Totoy. Sinabi ni Attorney Dulay na wala pa silang kopya ng affidavit ni alias Totoy, kaya't nananawagan din sila dito na magtungo sa IAS at magsampa ng formal na reklamo. Si alias Totoy ang whistleblower na nagpahayag sa media na mayroong 30 pulis na sangkot umano sa pagdukot, pagpaslang hanggang sa pagtatapon ng mga bangkay ng 100 sabungero sa Taal Lake. Si alias Totoy did not avail of the Witness Protection Program. We are not aware of his whereabouts now. We don't know kung ibang units ng PNP. I think it's being led by baka si IDG yata. I think si IDG might be part of it. They might know kung nasaan, but insofar as IAS is concerned, we have no idea where he is being hiding or staying or where he's being kept. Kaya hindi pa namin makuhanan ng statement. Aminado din si Attorney Dulay na bagamat patuloy ang gagawin nilang investigasyon,
Mabagal ani ang magiging usad nito dahil sa kakulangan ng detalye at pahayag ng mga complainant. Makakausad pero walang sustansya. Ibig sabihin, paano mo mabibigay yung talagang ebidensya kung wala ka naman mga piraso, mga pieces of the puzzle, ika nga, doon sa pangyayari. At yun naman ang naging hadlang doon sa issue ng Mrs. Sambungeros, sapagkat kulang talaga ng mga corroborative evidence para maturo kung sino yung mga sangkot dito sa Mrs. Sambungeros case. Una nang inalis sa serbisyo ang 7 pulis noong 2022 dahil sa umano'y pagkakasangkot sa kaso ng pagkawala ng isabong master agent sa San Pedro, Laguna noong 2021. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaresto dahil sa pangungutong ang 7 pulis sa Ermita, Maynila kagabi. Kabilang sa mga inaresto ang isang may ranggong lieutenant, 3 staff sergeants at 3 patrolman na kapwa nakatalaga sa anti-drug unit ng MPD Station 5. Sa pahayag ni NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, sinabi nito na nanghingi ng 50,000 piso ang naturang mga pulis sa asawa ng akusado sa iligal na droga kapalit ng pansamantala nitong kalayaan. Ang mga pulis ay mahaharap sa kasong may kinalaman sa robbery, extortion, grave threats, arbitrary detention, and violations of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and Presidential Decree 1829, which pertains to obstruction of justice. Habang inalis na rin ang commander ng MPD Station 5 dahil sa command responsibility. Naiproklama na ngayong hapon ng City Board of Canvassers o CBOC si Marikina 1st District Representative Marcelino Marci Teodoro. Ayon sa Commission on Elections sa COMELEC, hindi lang kaagad nagawa ang proklamasyon sapagkat may pinagdadaanan pang mga proseso. Ito ang balita ni Dante Abmento, live. Magandang hapon, Dante. Ano bang proseso ang pinagdaanan at inabot ng hanggang ngayong hapon bago na iproklama si Congressman Marci Teodoro? Magandang gabi, June. Paliwanag ng Commission on Elections, hindi naman kaagad-agad na kapag nailabas yung kanilang desisyon na final and executory ay mapuproklama na si Representative-elect Marci Teodoro. Ayon sa COMELEC, ang prosesong pagdadaanan nito ay kailangan pang mag-convene ng City Board of Canvassers o CBOC na binubuo po yan ng COMELEC at ng DepEd Superintendent at gayon din ng prosecutor. Pagkatapos yan, ay mag-issue din ng notice ang City Board of Canvassers sa dalawang partido, sa nanalo o kaya doon sa natalo na ipoproklama na ang isang kandidato. Final at immediately executory o agaran ang pagpapatupad sa desisyon ng Commission on Elections o COMELEC pabor kay Marikina 1st District Representative-elect Marcelino Marci Teodoro. Kanina ay naglabas na ng Certificate of Finality at Entry of Judgment ang komisyon at ipinag-utos ang proklamasyon nito. Nag-issue rin kaagad ng notice ang City Board of Canvassers ng Marikina at nag-convene o pinag-usapan ang desisyon at kautusan ng komisyon. As far as the COMELEC main office is concerned, pwede nang ipatupad anytime. Yung po yung sa COMELEC. Kaya naman pasado alas 4 ngayong hapon ay naiproklama na si Teodoro ng City Board of Canvassers o CBOC ng Marikina. Una ng kinwestiyon ng kampo ni Teodoro, bakit hindi ito kaagad iprinoklama kaninang umaga? Immediately executory. Kailangan ipatupad na dahil tapos na rin yung 5-day reglementary period. Hinintay naman natin yung 5 araw. Kung walang injunction or certiorari, TRO na makukuha, ay pwede na lang ipatupad.
Sagot ni Garcia, hindi nila hawak ang Board of Canvassers kung kailan nila gustong magpoproklama sapagkat hanggang supervision lamang sila rito. May proseso anyang kailangan gawin ang Board of Canvassers para maging valid o may bisa ang isasagawang proklamasyon. Kabilang na rito ang pagbibigay ng notice o impormahan ang magkabilang panig bilang bahagi ng due process. Ginaid na sila ng Commission and Bank. Ang ipoproklama si Mr. Teodoro. Kung kailan ipoproklama, yun ang hindi namin sila pwedeng pakialaman sapagkat may rules o procedure na sinusunod ang City Board of Canvasser kung kailan sila magkukonvene makatapos ang tinatawag na notice sa partido. Samantala, June, kinumpirma ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Ting na wala pang aksyon ang mataas na hukuman sa inihaing petisyon kahapon ni dating Senador Coco Pimentel na kumukwestiyon sa desisyon ng COMELEC. Kapag urgent naman anya ang isang petisyon o issue, ay kaagad nila itong iraraffle o aaksyonan. That would depend because it has to be assigned pa to actually raffle to a member. So if it's urgent, there will be a special raffle if hindi na siya masasama sa regular raffle. And that's when the member in charge who it was raffled to will recommend what action to take, whether to grant the TRO or not. Una nang sinabi ni Pimentel na aakyat sila sa Supreme Court matapos pagtibayin ng COMELEC ang desisyon na nagsasabing walang material misrepresentation o pagsisinungaling si Teodoro sa kanyang kandidatura. Sa kanyang petisyon, hiningi ni Pimentel na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng desisyon ng COMELEC at ipawalang bisa ito. Hiniling din ito na ideklarang stray votes ang mga nakuhang boto ni Teodoro. June, sa nakaraang eleksyon ay one-on-one kasi ang naging labanan diyan sa 1st District ng Marikina kung saan nanalo si Teodoro laban kay Pimentel sa pagka-kongresista kung saan nakakuha itong si Teodoro ng mahigit 75,000 na boto at si Pimentel naman ay nakakuha lamang ng mahigit 20,000 boto. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Maraming salamat, Dante Amento. Hindi na maghahain ng motion for reconsideration o apila ang Commission on Elections o COMELEC ugnay ng desisyon ng Korte Suprema na pag-abandona sa second place rule sa eleksyon. Ito ang napag-usapan ng komisyon kasama ang Office of the Solicitor General. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hihingi lang sila ng paglilinaw sa Korte kaugnay sa epekto ng desisyon ng Korte. Bilang sa binanggit ng COMELEC ay kung sakop rin ng ruling ang national position o ang mga local positions lamang. Nakasaad sa desisyon ng Korte na dapat ang rule of succession ang masusunod o kung sino ang pangalawang pinakamataas na opisyal. Tayo lang po ay magpapail ng motion, respectful motion for clarification on certain areas. Magpapaklarify lang po ang komisyon pero ito po hindi reconsideration sa naging disposisyon ng Supreme Court. Welcome para sa Commission on Elections sa COMELEC ang pagdulog ni Joey Uy sa Korte Suprema upang questionin ang desisyon ng komisyon ugnay ng kanyang citizenship. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maganda na magkaroon ng kaliwanagan ng issue o isyung legal patungkol sa citizenship. Anya, isang malaking usapin hanggang sa ngayon ang isyung ito sapagkat anumang oras o panahon ay maaaring questionin ang citizenship ng isang individual. Isa rin ito sa pangunahing requirement lalo na sa mga gustong tumakbong halal na opisyal ng bansa. Legal issue po yan eh. Hindi lang po factual issue, legal issue kung ano ba ang tamang interpretasyon sa probisyon ng 1935 Constitution ay welcome po sa atin upang maging maliwanag nga. Diyan po maunawaan ng mga kababayan natin na kapag ang pinag-uusapan ay issue ng citizenship ay hindi po ganun kadali yan. Una nang ikinadismaya ni Uy ang ruling ng COMELEC en banc na pagbaliwala sa kanyang apela kaya't plano niyang dumulog sa SC at umaasang makakamit ang hustisya. Sinuspindi ng Thailand Constitution ang court si Prime Minister
Paithong Tan Shinawati sa gitna ng malawakang kilos protesta sa Bangkok. Kasunod ito na desisyon ng korte na tanggapin ang petisyon ng 5 senators na humihiling na patalsikin sa pwesto si Shinawat dahil sa ethical violations. Kaugnay ang issue na nag-leak na phone call ni Shinawat at ni dating Prime Minister Hun Sen ng Cambodia patungkol sa nangyayaring border dispute sa pagitan ng dalawang bansa. Nanindigan naman si Shinawat sa pagiging tapat sa bansa at magpapatuloy sa tungkulin anumang posisyon siya ilagay. อยู่ในฐานะไหนก็ตามก็ยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พร้อมทำเพื่อประเทศชาติเต็มที่ทุกนาทีค่ะก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกท่านอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ Patay sa kasaysayan, matagal nang may hidwaan ang Thai monarchy at ang pamilya Shinawat mula pa sa pinatalsik na si dating Prime Minister Thaksin Shinawat. Malapit namang kaibigan ng dating Cambodian Prime Minister. Mainit na sinalubong ni North Korean leader Kim Jong-un si Russian Culture Minister Olga Lyubimova at ang delegasyon nito sa Pyongyang. Ang pagpunta ng opisyal sa Pyongyang ay bahagi ng paggunita sa unang anibersaryo ng North Korea-Russia Strategic Partnership Treaty. Binigyang diin ni Kim ang kahalagahan ng pagpapalalim ng kaugnayan sa kultura at sining upang mas mapatatag ang pagkakaunawaan ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Pinuri naman ni Lyubimova ang mainit na pagtanggap ng Democratic People's Republic of Korea at binigyan diin na ang magandang pakikitungo ng North Korea sa Russia. Nagtanghal din ng ilang Russian at North Korean performers na malugod na pinanood ng mga opisyal mula sa dalawang bansa. Nasakop na ng Russian forces ang Dakhne sa Duyepruputas region na siyang kauna-unahang lugar sa reyon na nakuha ng Moscow. Kinumpirma rin ng Russia ang buong pagkontrol sa Lusak region at patuloy na umaabante sa Donetsk at iba pang bahagi ng Ukraine. Habang tinatalakay ang posibleng ceasefire, iginiit ng Russia na dapat umatras ang Ukraine mula sa 4 na reyong kinikilala na nito bilang legal na bahagi ng kanilang bansa. Isang kondisyong mariing tinutulan naman ng Kyiv. Dumadami ang mga hindi na nagpapakitang farm workers sa Central California dahil sa takot na dulot ng immigration crackdown ng Immigration and Customs Enforcement Agency o ICE. Ayon sa mga farm manager sa Ventura County, halos 70% ng workforce sa kanilang farm ang hindi na pumapasok sa trabaho. Hit nila, magiging problema ito sa supply chain at presyo ng bilihin sa US. Ayon kay Douglas Holtz-Eakin, isang Republican at dating director ng Congressional Budget Office, 80% ng farm workers sa US ay foreign-born at halos kalahati sa mga ito ay illegal immigrants. Itinuturing ni dating Senator Francis Tolentino na isang karangalan ng sanksyon o parusa na ipinataw sa kanya ng China dahil sa kanyang pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para naman sa Department of Foreign Affairs o DFA, hindi makatutulong ang ginawang ito ng China sa pagpapabuti ng relasyon ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Tinatanggap ko ang ipinataw na parusa ng China dahil sa aking pagtatanggol sa mga karapatan, dangal at soberanya ng sambayan ng Pilipino sa West Philippine Sea. Ito ang mismong pahayag ni dating Senador Francis Tolentino sa sanksyon o parusa na ipinataw sa kanya ng China. Kasunod ito ng pahayag ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na may ilang politiko sa Pilipinas na kontra sa China na naglalabas anila ng malisyosong pahayag at aksyon sa mga isyu na konektado sa China na nakapipinsala sa naturang bansa at relasyon nito sa Pilipinas. Bunsod nito, nagdesisyon niya ang China na magpataw ng parusa laban kay dating Senador Tolentino dahil sa hindi pangkaraniwang asal nito sa China-related issues. Pinagbawalan rin ng China na pumasok ang dating mambabatas sa Chinese mainland, Hong Kong at Macau. Ngunit para kay Tolentino, ang naturang parusa ay isang karangalan at patunay ng kanyang paninindigan na protektahan ang pambansang interes at dangal ng mga Pilipino.
Nanindigan din ito na patuloy na ipaglalaban ng nararapat sa bansa kasama ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan at mga mangingisda. Wala anyang dayuhang puwersa ang makapagpapatahimik o makababawas sa kanyang determinasyon na ipaglaban ang soberanya ng Pilipinas at ipinagmamalaki nito na siya ay Pilipino. Kinuwestiyon naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang aksyon na ito ng China. Ani Estrada, kailan pa naging hindi pangkaraniwang asal ang pagbubuo ng mga lehislasyon para igiit ang karapatang pangsoberanya ng Pilipinas. Dagdag pa ng Senate President Pro Tempore, ang aksyon ni Tolentino ay kasang-ayon lamang sa mga demokratikong proseso at legal frameworks ng bansa. Sa halip, sa nakalipas na 4 na taon ay China anya ang patuloy na nambubuli at nangaharas sa kabila ng arbitral ruling pabor sa Pilipinas. Hinihimok nito ang Department of Foreign Affairs o DFA na ipatawag si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian para magpaliwanag sa naging aksyon ng kanilang pamahalaan. Ayon naman sa DFA, bagaman karapatan nito ng China, hindi ito nakatutulong para sa pagpapanumbalik ng tiwala at magandang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patuloy pang pinag-aaralan ng Department of National Defense ang proposal para sa pagbili ng multi-role fighter jets o MRF. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., dapat ding isaalang-alang ang gastos at mga kakailanganin sa operation at maintenance ng mga bibilhing air assets. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. It's easy to buy, but to maintain and to use the equipment with adequate stores, reserves, and munitions, which will add considerably to the cost of the package, must be all taken into account. We will not buy equipment which will not make a difference, which will not add to deterrence, have orders, have deliveries, and not being able to use them to their optimal, for their optimal use, and just have them flying air shows. Positibo si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa planong pagbili ng mga multi-role fighter jets o MRF para sa Philippine Air Force bilang bahagi ng pagpapalakas ng air defense ng bansa. Gayunpaman, giit ni Teodoro, hindi ito dapat ituring bilang simpleng pagbili lamang ng mga aircraft. Anya, kailangan ito ng kumpletong modernong force package, kabilang ang Airborne Warning and Control System o AWACS, air-to-air refuelers at sapat na munition reserves. Sabi ng kalihim na handa siyang magdesisyon para sa MRF, pero kailangang siguraduhin muna kung saan kukunin ang pondo. Partikular ang bayad sa buong package, kabilang na ang gasto sa maintenance taon-taon. Pwede rin anya itong ipangutang. Pinag-aaralan din ang posibleng paggamit ng special purpose funds o revenue mula sa mga future exploration projects. Iniutos na rin anya ang pag-adjust ng budget ceiling o ABC ng mga MRF dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga defense assets sa global market dahil sa lumalaking demand. Iginiit ni Teodoro na ang bawat gastos para sa modernisasyon ay dapat may malinaw na dahilan at resultang makakatulong sa national defense. What we do not want is to buy have orders, have deliveries, and not being able to use them to their optimal, for their optimal use, and just have them flying air shows. That we will not countenance. I know the expectations of our people, but it is my responsibility to make sure that each peso spent can be supported and justified. Sa ngayon, patuloy ang evaluation ng mga proposal para sa MRF at mga accessories habang tiniyak ng DND ang long-term visibility ng defense investment ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sinimulan na ng Bureau of Immigration ang pagpapatupad ng visa-free entry sa mga dumarating na Taiwan national sa bansa ngayong araw, July 1. Tugon ito ng Pilipinas sa muling pagpapalawig ng Taiwanese government ng isa pang taon hanggang 2026 sa visa-free entry sa mga Pinoy tourists na papasok naman sa kanilang bansa. Ayon sa Manila Economic and Cultural Office o MECO, maaaring makapasok sa bansa ang mga Taiwan national nang hindi nangangailangan ng visa sa loob ng 14 na araw upon arrival. Isang lalaki na bibili lang sana ng pansit ang nabundol ng isang motorsiklo sa Malabon City noong hapon ng June 29. Sakto namang napadaan ng UNTV News and Rescue sa lugar kaya't agad itong naisugod sa ospital. Ito ang balita ni Lisel na L. Kita sa CCTV footage na ito na tumingin pa sa kanan at kaliwa ang lalaking ito bago tumawid sa kalsada. Subalit isang mabilis sa paparating na motorsiklo ang saktong bumangga sa lalaki nang nasa gitna na ito ng kalsada. Nangyari ang aksidente pasado 1:00 ng hapon June 29 sa Governor A. Pascual, Malabon City. Sakto namang padaan ng UNTV News and Rescue Team kaya agad natulungan ang 24 anyos na biktima. Nakakatayo at nakakalakad naman ang pasyente kaya't inalalaya na lang ng team na makapunta ito sa rescue vehicle. Oo, magkasama na sila na sakyan na ating. Napunta na kami Tondo. Pwede tayo mag-up, sis? No, Dad? Sis Jake? Ito wala. Sa cheeks wala po. Agad namang inassess ng team ang kalagayan ng pasyente at nilapatan ng pangunang lunas sa tinamo nitong injuries. Yung ulo niya sir, bukod sa bukol, parang may masakit po ba bukod dun sa bukol? Ayon sa pasyente at kaanak nito, tumatawid lamang siya matapos bumili ng pansit nang bigla na lamang mahagip ng isang motorcycle rider. Unang dinala ng rescue team ang biktima sa Malabon Medical Hospital, subalit walang medico legal doon, kaya't inilipat na lang sa Tondo Medical Hospital ang pasyente para sa karagdagang atensyong medikal. Humingi naman ng tawad ang nakabangga sa pamilya ng lalaki sa harap ng mga otoridad. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magiging potensyal na test case sa ilalim ng bagong batas na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ang nasabat na puslit na sibuyas at isda na ininspeksyon kaninang umaga ng Department of Agriculture kasama ang Bureau of Customs at Department of Health. Sa pagtaya ng mga otoridad, tinatayang aabot sa 34 million pesos ang halaga ng mga smuggled na agricultural products na nadiskubre mula sa 6 na container van sa Port of Manila. Ito ang balita ni Mia Alonzo. I would like to inform everybody, lalo na sa mga customs brokers na nagre-release ng mga to. Hahabulin, kasama namin sila sa kaso ngayon. Hindi lang yung consignee. Binalaan ng Department of Agriculture ang mga consignee, maging ang mga customs broker na mga nasabat na puslit na sibuyas at makarel na posibleng sila ang unang masampahan ng kaso sa ilalim ng bagong batas na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sa bagong batas na ito, kahit ang driver, maging ang mga bumili at nagbenta ay maaaring masangkot at panagutin sa krimen kung mapatunayan. Lalo pa at posible na ang mga nasabat na sibuyas ay may kinalaman din sa kamakailan lang ay nakitang smuggled onion na ibinebenta sa isang pamilihan sa Metro Manila. Sa kasalukuyan, 18 na ang blacklisted sa DA, kabilang na ang 2 kumpanya na sangkot sa 6 na container na nasabat at maaari maging 25 pa kapag nabuksan na ang nakahold pa na container van na nasa Subic. Ang maganda rito, no, yung iba pa yung blacklist namin, iba pa yung blacklist ng FDA. So ngayon, ibig sabihin wala nang tatakbuhan masyado ngayon na mapupuntahan pag mag-work together kami ng FDA. Kung i-blacklist nila, i-blacklist namin, naliliit na yung mundo ng mga yan eh. Sa tala ng Bureau of Customs, ang nakalistang consignee sa 2 van na naglalaman ng sibuyas ay Latinex Consumer Goods Trading, habang ang natirang 4 na van na ang isa ay may kargang dilaw na sibuyas at makarel ay nakakonsign sa Lexa Consumer Goods Trading.
Bukod dito sa 6 na container na naglalaman ng smuggled na puti at pulang sibuyas kasama nitong mackerel, mayroon pang 59 na mga container ngayon na inihold doon sa Subic para naman maging subject din for inspection. Ayon sa ahensya, ang mga lalabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ay maaaring maharap sa multa na 5 beses sa halaga ng smuggled products at habang buhay na pagkabilanggo. Of course, may violation din ng Customs Modernization and Tariff Act. Yung sa amin naman, for illegal importation, which carries with it imprisonment doon also. Kaugnay din ito lumitaw sa ginawang microbiological test ng Bureau of Plant Industry na sa mga nagdaang smuggled na sibuyas, lalo na ang nasamsam sa Paco Public Market, ay kontaminado ng E. coli at Salmonella. May posibilidad umanong ang mga bagong nasabat na produkto ay kontaminado rin. Gayunman, target pa rin ng DA na maisailalim sa test ang mga nasabat na sibuyas at mackerel upang masuri kung ligtas pa ang mga ito na kainin. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy ang isinasagawang malawakang paglilinis sa iba't ibang eskinitas sa Maynila. Ito'y kalinsabay ng nararanasang garbage crisis ng naturang lungsod. Ito ang balita ni Ivan Alvarez, live. Ivan, ano ang target ng Manila LGU patungkol sa koleksyon ng toneladang basura dyan sa Maynila? Magandang gabi sa iyo, Monica. Nang matanong natin si Mayor Isko Moreno Dumagoso tungkol dyan, anya naisa na nila mula sa Manila LGU na maibalik sa normal ang koleksyon ng basura sa Maynila sa loob ng 3 araw. Nabanggit ko kanina umaga sa inspection ko na in 3 days time, babalik na sa normal yung garbage collection. That is our hope. Based on volume, but volume acquired by the city government, DPS, MMDA, engineering yesterday. Sa isinagawang inspeksyon kaninang umaga ni Mayor Isko Moreno sa Divisoria, personal nitong sinaksihan ang paghahakot ng mga basura sa naturang lugar. Ngunit ayon sa assessment ng alkalde, bukod sa mga basura na nakatambak sa lansangan, mayroon pang mga kalat na naiiwan sa mga loob ng bahay na hindi pa rin nakokolekta. Pinatunayan naman ito ng ilang residente sa Maynila, gaya na lamang ni Mang Alejandro na taga Santa Cruz. Anya nitong nakakaraan ay madalang ang hakot ng basura sa kanilang lugar. Doon po sa mga kalsada po ay talaga nailalagay sa mga constituent po ng barangay dahil po sa walang kumukuha. 3 araw po. 3 araw, minsan 4. Ayon naman kay Nanay Baby na taga Tondo, Manila, sa ngayon naman ay nababawasan na ang bulto ng basura na dati-rati ay maaamoy mo na agad malayo ka pa lamang sa lansangan. Wala na ako nakita basura sa lansangan eh. Malinis na kanina, nagdaan kami, malinis eh. Ayon kay Mayor Isko, sa unang araw ng paghahakot nila kahapon, karamihan ng basura sa kalsada ay kanila nang nakuha, kung saan umabot kaagad ito sa 2,000 metric tons. Sa dami na nahakot mula sa lungsod para sa alkalde, kailangan pa ng extra effort para sa problemang ito. But we still have to go as far as Esquinita, Avenida, and boulevards of the entire city. So, that's the goal. If we arrive there, I don't know. But are we going to pursue our goal? Put extra step? Yes, we will. Kung kailangan din na kami matulog, tirahin lang namin. Kasi 3 linggo na yan na iniiyak ng taong bayan. Monica, sa isinagawang State of the City address kanina ni Mayor Isko Moreno Dumagoso, sinabi nito na patuloy nilang kakaharapin itong problema ng kanilang lungsod at nanawagan rin siya sa mga residente ng Maynila na makipagbiis at makipagtulungan sa kanila upang patuloy nilang maharap at matapos na itong krisis sa basura. Yan muna ang update mula dito sa Manila City Hall. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Pinabulaanan ng Department of Education ang kumakalat na impormasyon sa social media na palalawigin hanggang Sabado ang pasok ng mga mag-aaral.
Sa naturang post, sinasabing magkakaroon ng pasok hanggang Sabado ang mga estudyante sa elementary, junior high school at senior high school simula sa darating na July 5. Ayon sa DepEd, isa itong fake news. Kaya hinihikayat ang publiko na maging maingat at sundan lamang ang official social media account ng ahensya para sa mga opisyal na anunsyo. Ipinagutos ng Department of Transportation o DOTR ang paglalagay ng mga wayfinder at malalaking signages ng libreng interterminal shuttle sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Layo nito na magabayan ng mga pasahero sa libreng shuttle na maghahatid sa kanila kapag lilipat ng terminal upang maiwasang sumakay sa mga abusadong taxi driver. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, maaring hindi alam ng mga pasahero na mayroong libreng shuttle sa NAIA kaya sila sumasakay ng taxi. Dapat anyang mapakinabangan ng publiko ang libreng shuttle na dumarating kada 15 minuto. Sa post ng DOTR kanina, personal na ininspeksyon ni Secretary Dizon ang NAIA kasama si Manila International Airport Authority o MIA General Manager Eric Ines. I think we need a big sign there that says free. Free. Yeah. Di ba kaya nga may sign doon na sinasabi, free shuttle to T1, T2. Patay ang hindi bababa sa 41 habang sugatan ang 75 matapos tamaan ng Israeli airstrike ang isang cafe malapit sa pantalan ng Gaza City. Ayon kay Dr. Muhammad Abu Silmiya, karamihan sa mga nasawi ay babae at bata, kabilang ang mga estudyanteng gumagamit ng internet sa Al-Baqwa Cafe na kilala bilang lugar para sa remote work. Kinumpirma ng Israel Defense Forces na may isinagawang opensiba laban sa mga target ng Hamas at inaalam pa ang detalye ng insidente. Babawiin ni US President Donald Trump ang mga economic sanction ng Amerika laban sa Syria sa layuning suportahan ang kapayapaan at katatagan ng bansa. Kasunod ito ng pagbagsak ng rehimeng Assad noong Disyembre at pagkakatalaga ng bagong Pangulo ng Syria na si Ahmed al-Shara na isang dating rebel leader. Sa ilalim ng bagong kautusan, iginiit ng US ang pagmonitor sa mga hakbang ng gobyerno ng Syria kabilang ang normalisasyon ng ugnayan sa Israel at pagkontrol sa mga teroristang grupo. The president will be signing an executive order to terminate the United States sanctions program on Syria. And this is in an effort to promote and support the country's path to stability and peace. The order will remove sanctions on Syria while maintaining sanctions on the former President Assad, his associates. The president met with Syria's new president when we were in the Middle East, as you know. And so this is another promise made and promise kept by this president to promote peace and stability in the region. Magbibigay ng halos kalahating milyong bagong work visa ang Italy para sa mga manggagaling sa labas ng European Union mula 2026 hanggang 2028. Ito ay bilang tugon sa kakulangan ng manggagawa sa bansa. Ayon sa cabinet statement, nasa 164,850 ang papayagang pumasok sa 2026 pa lang at aabot naman sa kabuuang 497,550 na migranteng manggagawa sa pagtatapos ng 2028. Tinukoy ng pamahalaan na layunin ng hakbang na ito ang pagtugon sa pangangailangan ng mga negosyo at pagpapalakas ng mga legal na hakbang para sa migration. Naaresto na National Bureau of Investigation ang isang miyembro ng Daula Islamia Hassan Group sa Cotabato City noong June 19. Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto ng National Bureau of Investigation Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang suspect na isang umanong bomb expert. Sinasabing sangkot ito sa bombing incident at panununog ng bus taong 2021. Maharap ang nasabing suspect sa mga kasong murder at multiple frustrated murder.
Sinagip ng gobyerno ang 6 na Pilipino at 7 Indian nationals na hindi nakatatanggap ng tamang sahod mula sa barkong nasa halos 3 buwan ng stranded sa may karagatang sakop ng Iloilo City. Habang sa Cebu, umibabaw ang kahati ng payloader sa bubong ng isang bahay matapos itong mawalan ng preno. At sa Leyte, naantig ang puso ng mga netizen dahil sa 70 years old na lolo na pinagpatuloy ang pag-aaral sa high school. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Iloilo City, sinagip ng gobyerno ang 6 na mga Pilipino at 7 Indian nationals na mga tripulante ng na-stranded na MV Herman Star. Ayon kay Iloilo City Lone District Representative Jamjam Baronda, nasa halos 3 buwan ng stranded sa Iloilo Strait ang naturang barko. Reklamo ng kapitan ng barko, hindi umano sila pinapasahod ng tama. Umuwi na rin anya sa Pilipinas ang may-ari ng barko mula sa United Arab Emirates noong nakalipas na buwan. Subalit hindi naman naresolba ang issue sa kanilang sahod. Kahapon, sinagip ng Philippine Coast Guard, local authorities at ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pangunguna ni Administrator Patricia Yvonne Kaunan ang mga tripulante. Tatanggapin na ng mga tripulante ang kanilang sahod at bibigyan naman ang 6 na Pilipinong tripulante ng OWA at Department of Migrant Workers ng tig 100,000 pesos bilang ayuda. Sa Cebu City, umibabaw sa bubong ng 2 palapag na bahay ang unahan ng isang payloader na nawalan umano ng preno bandang alas 5 kaninang umaga. Ayon sa kagawad ng Barangay Busay na si June Lopez, wala namang nasaktan sa aksidente. Makikita sa larawang ibinahagi ng barangay official na natumbok ng payloader ang harang na pader kung saan nabasag ito kaya tumuloy sa bahay ng isang residente. Kita rin ang bubong at pader ng bahay na nasira dahil sa pagtama ng payloader. Ginamitan naman ng backhoe ang payloader para maalis ito sa bahay. At sa Leyte, naantig ang puso ng mga netizen sa 70 anyos na lolo dahil hindi naging hadlang ang kanyang edad para ipagpatuloy ang pag-aaral sa high school upang maabot ang pangarap na maging doktor. Sa video na ibinahagi ng kanyang teacher na si John Renz Monteman, kita ang ginagawang partisipasyon ni Lolo Jose sa mga aktibidad sa school kasabay ng mga kabataang estudyante. Dahil sa video ng kanyang teacher, marami ang nagbigay ng regalo kay Lolo Jose na mapapakinabangan niya sa pag-aaral. Sa isa pang video, makikita naman ang partisipasyon ni Lolo Jose sa kanilang flag raising ceremony at suot na nito ang bagong school uniform na ibinigay ng mga nagmalasakit sa kanya. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito na po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shoutout kina Danilo Kedit, Joseph Polyescas at Priscilla Estrada. Gayon din kina Ivan Miguel, John Jarana, Edelson Kagikla at gusto ko rin batiin yung aking parang bunsu-bunsuan na namin to na na kapatid. Kaya Vlad Andaya, happy viewing sa iyo. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 10 at 17 na nagsasabi, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita.
At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.